we're still making, you know, light jokes and ayun. And even the people inside, they tell me that he's a very funny guy. He's a very funny but humble guy. Pero kung ikaw naman congressman ka, contractor ka, nagka-investigasyon ng kontratista, siguro hindi ka nasasusubo doon. Diba? Kami naman, sa liderato ng Congress, hindi rin kami papayag. Teka muna, delikadesa na lang, nababanggit ka dito, pwede ba, huwag ka na muna sumali dito sa entablado, diyan ka sa baba. Tayo naman dito sa Senado, that's our call as well. Yung ilang mga senators na nakausap natin sa lounge, sa sidelines, they are more than willing to push for the investigation. Yung mga kasama natin dito talagang mainit din sila na gusto nilang malaman talaga kung saan napunta itong flood control at sino yung mga involved dito. Okay, ayan na nga, no? Pag-usapan natin itong itong si Kitty Duterte doon sa The Hague, Netherlands, na bumisita kay former President Duterte. May update po at yan po ang pakikinggan natin, ang anak ni Tatay Digong na si Kitty Duterte, no? At nabanggit niya doon na masaya si Tatay, he is in good mood at very humble and funny guy itong si Tatay Digong sa mga nagtatrabaho diyan sa ICC, no? Kilala siya doon at nabanggit nga doon ng mga nagtatrabaho doon sa ICC na mabait raw si Tatay Digong. Ayan, buong detalye yan ay itatalakay yan ni Kitty. Pakikinggan natin. Mamaya ipapakita ko yan, okay? Eto, pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Representative Puno ay sabi niya, delikadeza lang ang kanila kailangan sa mga mambabatas na sangkot dito sa korupsyon sa flood control project kasi nagka-issue hindi maiintindihan pati itong mga House of Representatives ay sila yung sangkot dito sa korupsyon tapos sila naman ang mag-i-investigate. Di ba? So nakakatawa. For short, ano ka talaga, parang teka muna. Parang ganun ang sasabihin mo. Kayo yung sangkot tapos kayo rin ang mag-iimbestiga. Si doon pa lamang magiging bias na. Pero it's a good thing na some of the congressmen, some of the representatives ngayon ay nagsilabasa na. Okay? Nagsilabasa na sila kasi sila mismo nasusuka na sila sa kanilang mga kasamahan na sangkot dito sa korupsyon ng flood control projects. Ayan, bukingan na ito. Matinding bukingan na ito. At ito, last na ating pag-uusapan ay itong si Senator Joel Villanueva. Sabi niya ay kaya nga nabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos na susolusyonan itong matinding korupsyon ngayon na nangyari sa bansa natin. Kaya ang sabi ni Senator Joel Villanueva kanina sa kaniyang press briefing ay ang mga senador raw, ang mga kasamahan niya, atat nang i-push itong pag-investigate dito sa flood control projects. Talagang may mabubuking dito. Tingnan natin kung itong si Bongbong Marcos totohanin niya ang kanyang mga sinasabi na kahit malapit sa kanya at kahit mahal niyang kaalyado yan ay dapat managot dito sa kabalastugang ito. Okay? Kaya ikaw dyan, Martin Romualdez sa House of Representatives, maghanda-handa na kayo ha. Kasi ikaw naman ang nag-a-approve ng mga budget dyan. So syempre, ay hindi yan maiiwasan na ikaw po ipapatawag dito at pasasagutin bakit mo inaprubahan itong mga proyekto na ito, di ba? So, yun po ang mga pag-uusapan natin. Yan po ang ipapakita ko sa inyo ngayon, no? Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan, okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV.
itong video na ito. Like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, bago natin simulan, no? Bago ko ipapakita itong video ni Miss Kitty Duterte, anak ni Tatay Digong, ay gusto ko munang magpapasalamat dito sa mga nagpapakulay na mga audience natin dito sa Donmar TV, no? Itong si Isabella 7904. Maraming salamat, ma'am, sa 50 pesos. At itong si Rose Dumilod Vlog. I hope I pronounce it well. Rose Dumilod Vlog or Rose Dumilod Vlog. Maraming salamat sa 10 Australian dollars, ma'am. Thank you. At itong si Nilita Roja o Roja. Nilita Roja. Maraming salamat sa 50 pesos, ma'am. Okay, sa mga nagpapakulay dyan, thank you very much. Kung magpapakulay man kayo, but it's not required, ay magpapasalamatan natin dito live dito sa Donmar TV. Ayan, okay, thank you. Sa mga audience natin na nagpapakulay, thank you very much. Ayan, wish you all the best at yung pamilya ninyo. Okay, so simulan na natin itong kay Kitty Duterte. Ayan, Kitty Duterte, ano nang update dyan patungkol kay Tatay Digong? Correct. Ayan, lumalakad si Kitty Duterte. How are you? Hi. Ito muna sa lilim. Ano yan yung naglakad si Kitty Duterte palabas yan ng ICC galing yan sa loob ni Tatay Digong. Malilim kasi malulong dyan sa lilim ng... Ayan. As usual, eager to hear news about Tatay. Yes, no problem. Oh, thank you, Kit. We were so worried that you're going to leave immediately. Sorry, no. I just a bit. Thank you. Hello, Kit. Ingay naman ang nakamotor dyan. Ingay. Hello, good afternoon sa inyong lahat. So Kitty, how is Tatay Digong? Dahil uhaw na uhaw ang buong Pilipinas sa balita. So actually today it was a slightly more emotional visit because he just realized that the aging is getting to him. He was looking at his hands and then he realized, oh, it's getting skinnier, but he's still in high spirits as always. He has this certain persona that he keeps up, diba? So he's okay, but ayun, parang he has his realizations about aging, about ganun. And mostly we just talked about family. He checked up on my little sister, yung maliit, si Mira. And then kamusta? Naghingi siya ng reports. Sabi ko, she's in school, she's doing fine, and magaling niya sumagot. And then he said, pagpasensyahan mo yan, pagtiisan mo yan, kasi mana yan sa'yo. So I did say naman, that I am, very patient with her, and I understand that it's all part of growing up. And he was giving his lectures about growing up in general. And ayun, kinamusta niya yung siblings ko, and I said all of them are doing well. They're doing excellent jobs, and ayun, they're keeping in mind, they're heeding every advice you. Grabe si Tatay Digong, no? Kahit mga siblings, kinukumusta niya lahat. You gave them. Meron bang balita ka sa binigay sa kanya about the Philippines today? Actually, wala. Hindi kami. We focused more on family today because I was supposed to, share some current events, but since nauna siyang magsalita, he asked about my mom first. He's always looking for her, actually, and he's asking updates on the situation. And I just said that
we're doing the best we can, and we're making progress in every way. You just have to be patient and to have faith. Kaya ayun, sabi niya, he leaves it all to God. Ayun. Okay. Wala naman po siyang mensahe para sa Filipino people. I told him kasi kahapon when I entered, wala pang tao dito. So, wala akong nasabi sa kanya about the supporters that are here. But today, since I told him about the prayer rally I attended yesterday, and he says he's very proud of me and he's very proud of you, everyone, his supporters, because ayun nga, you keep showing up, and it means a lot. Yan ang good leader, no? Yan talaga matatawag na magaling na leader. Laging ina-appreciate po ang taong bayan. It means so much to him that you look up to him in that way. Kitty, how are you settling here in the Netherlands right now? Do you have jet lag? Okay lang. I mean, I'm adaptable. I like traveling around. I like being by myself. After my visit yesterday, I just found a random cafe with matcha, and then I just read a book that I just bought. So I am doing fine. Of course, I get lonely also because the both of us, my dad and I, were used to sleeping beside each other. Ayun, kahit before he was taken, the night before, we slept beside each other. Ayun, it gets lonely, but I'm thankful that I get to see him, I get to talk to him, and I get to have these back and forth conversations with him. Is your mom... Actually, nakakaawa, no? Na nasanay na silang dalawa na matulog na katabi. Tapos naputol dahil lang dito sa away politika. Dahil sa ginagawa nitong si Bangag. Bangag talaga. Staying longer? I don't think she's staying longer since she's gonna leave it to me, because also she has to tend to everything, the matters at home, especially with my sister, since yun naman din yung bilin ng ni PRRD na you also have to be there for Mira and to attend to the matters at home. So, Well, when she goes, you have family here, huh? So, Yes. so many family Salamat here, sa inyo. So, please, just ask what you need. I would like to ask Kit, how are you dealing with time management wise with your studies? You just mentioned yesterday as well. Actually, no, nakakapagod talaga. Lately, I've been getting less than 8 hours of sleep. So, but I try my best. I can't say I'm the best at everything, but I try. And yun lang naman yung hinihingi ng parents ko, especially my dad. As you've heard from his previous speeches, he was never an overachiever. Si Duterte ay gusto niyang maging lawyer rin itong si Kitty, no? Pero kung ano man ang kapalaran ni Kitty at ano man ang kung saan man masaya itong si Kitty Duterte, ay susuportahan pa rin ni Tatay Digong. School. So, hihingi nila sa akin, just pass and try your best. Try your best. And yeah, that's pretty much Are what you I'm in doing. school while here at The Hague? I'm currently on my break. Right. Did they also talk about you becoming a lawyer in the future? Secret. Well, ano naman with my dad, kasi he respects my my plans, my desires. If he does encourage me he persuades me to follow certain paths, but when I tell him, parang ito yung gusto ko, I want to do something else, this makes me happy, he would say, okay, just make sure to finish school. And he told me so many times before also, and again, just long as you finish school, after that, you can do whatever makes you happy. Yesterday you said he's wearing a white beard. Is that Yes, still choice there. niya yun? Choice niya yun. Choice niya yun. I asked around. Kasi may beard na raw dito si Tatay Digong, maputi pa. Tapos yung buhok niya, hindi naman na colored black na kasi walang nagme-maintain. So, pati buhok ni Tatay Digong ngayon is color white. Inside, and he said, they said na he doesn't want to shave. Okay, parang okay naman. Did you ask him about the beard? I told him that he looks like this Chinese philosopher Confucius. Yes, yeah. Si Confucius yung puti lahat. So he just laughed. We laughed about it. He joked about Confucius being his uncle. So ayun, still we're still making light jokes and ayun. And even the people inside, they tell me that he's a very funny guy. He's
He's a very funny Yung mga nagtatrabaho sa ICC, nagugustuhan nila si Tatay Digong. but humble guy. Are you able to give him Diet Coke and snacks? I wasn't able to give him today, but he did request for 7-Up, so I'm going to make sure that I tend to that as soon as possible. But for now, I was told that he has 24 cans of Coke in his room. Okay. As Veronica Kitty Duterte, what's your message to the entire Filipino people supporting your father up until now? Ito namang si Alvin, paulit-ulit yung tanong eh. Alam mo Alvin, nakalimutan si Alvin, bagong vlogger man ito, pero Alvin, no? Malikahain ka naman, no? Be creative naman sa pagtatanong ng question. Huwag yung paulit-ulit naman, di ba? Pero nonetheless, nagpapasalamat pa rin tayo kay Alvin. Alvin, shoutout sa inyo. 5 months already. Ayun, it's still the same for 5 months. All of you have been very consistent with your love and support. So I would like to thank you over Hindi ko yung pinagtawanan, na-press ko lang itong button. and over again, and as much as I can, I want to thank you and express my gratitude because sometimes it surprises me, even people who have no personal relationship with him, they have this immense amount of love and admiration and respect. So parang wow, parang sobrang overwhelming, but at the same lahat naman siguro ng mga anak ni Tatay Digong at itong pamilya ni Tatay Digong, very humble lahat eh. Laging nagpapasalamat sa mga supporters. time, it warms my heart so much. Kaya, as his daughter, I would really like to thank every single one of you. Thank Do you you have rin. time for photos? Kasi pwede naman yan. Okay, ganito ha. Let's Wait lang, attorney. Yung visiting days is still the same? It depends, ma'am, because we do have to arrange it beforehand. So it depends on who's gonna visit. Yeah, but it's still 4 days. Yes. Yes. And tomorrow you'll be here. Okay. Okay. Thank you, So, Ayan, so yun po ang update patukol kay Tatay Digong. Ayan si Tatay Digong, no. Sometimes madidepress siya kasi ayan na nga ang acceptance at sa reality na siya po ay matanda na, no. Unti-unti na niyang ina-accept, no, na ganun talagang reality. Lahat naman tayo tatanda. Okay? So, yun po ang nararanasan ngayon ni Tatay Digong. Especially na wala siya sa Pilipinas, na hindi siya makapag-maintain, no? Especially sa kanyang mga beard and sa kanyang kulay ng kanyang buhok. So, mas lalong tatanda siya. Okay? But it's a good thing na nababalitaan natin na sa mga nagtatrabaho rin dyan sa The Hague, dyan, ay nagugustuhan nila ang ugali ni Tatay Digong na very humble man and he is a very funny man. Ayan, sabi ni Kitty Duterte. Okay? So, ayun. Mag-comment kayo. Ano masasabi nyo sa updates kay Tatay Digong? Ito, punta tayo dito sa itong ang ilan na mga representatives at mga congressmen sa House of Representatives ay nagsalita na. Okay? Unti-unti nang lumalabas itong ilan ng mga representatives at congressman dahil nga dito sa mga kasamahan nilang sangkot dito sa mga korupsyon sa flood control projects. Ito, panoorin po natin itong balita na ito. Bakit wala? Bakit? Ito. Wait muna ha. Bakit wala? Okay, waiting time. Wait muna. Ayan. Play. Ayaw mag-play. Hindi raw kailangan ng independent body para imbestigahan ang mga questionableng flood control projects para sa isang mambabatas. Delikadesa lang ng mga tinaguriang contractors. Sapat na. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Pagkakaroon daw ng delikadesa ang kailangan ngayon sa mga mambabatas na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Ito ang diretsahang panawagan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa sandaling magkaroon na ng investigasyon ng Kongreso ukol sa mga questionableng proyekto ng DPWH na iprinisinta ni PBBM. Sabi ni Puno, hindi na sikreto sa Kamara kung sino-sino sa mga kasama nila ang mga kilalang mambabatas na kontratista pa.
Pero kung ikaw naman congressman ka, contractor ka, nagka-investigasyon ng kontratista, siguro hindi ka nasasusubo doon. 'Di ba? Kami naman sa liderato ng Congress, hindi rin kami papayag. Teka muna, delikadesa na lang, nababanggit ka dito, pwede ba wag ka na muna sumali dito sa entablado, diyan ka sa baba. Kagaya rin yan sa nangyari sa SONA. Nung sinabi ni Bongbong Marcos na mahiya-hiya naman kayo, paimbestigahan natin yan, yung mga flood control at mga ghost project, pumalakpak lahat ng mga congressman. Delikadesa naman. Wala kang karapatan maghiyawan, magpalakpak. Kung alam mong ikaw yung pinatutungkulan, ang kakapal ng mukha mo. Sabi nga ni Mayor Magalong, ang manhid nyo. Diba? Naniniwala si Puno na hindi nakakailanganin pa ng panibagong independent body na mag-iimbestiga sa mga sangkot na mambabatas. Sa halip ay hayaang mapatupad niya ng Kamara ang sariling pagdisiplina sa mga miyembro nito. Tiniyak niya na makakasuhan ang kapwa nila kongresista lalo na kapag napatunayang nagkamal ang mga ito ng bilyong-bilyong pisong pondo mula sa flood control projects ng pamahalaan. Kung kukuha ka ng independent investigator, ano na naman ang qualifications ng independent investigator? Yan na naman, bagong usapan na naman yan. Nandyan na naman tayo sa proseso. Mas importante, di ba, gilitan natin yung may... O pwede palang tanggalin natin yung mga corrupt dyan? Siguro halos lahat. Wala nang matira dyan. 300 sila lahat na congressman dyan, no? Baka ang matitira dyan, mga 10 na lang. Salanan. 10. Nababahala si Puno. Grabe naman yung 10. OA ka naman doon, Mar. Basta, ang dami dyan. Nasa sandaling hawakan pa ng ibang independent body ang investigasyon dito, ay baka matulad lang ito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na hindi na pag-uusapan ng tunay na merito ng kaso. Dapat anya na hindi, si VP Sara may argumento at alam ng COA at ang Supreme Court na malinis siya. Yung nandyan, hindi yan manintulad kasi may ebidensyang lalabas niyan. Duda nga ako dyan eh. Ano yan eh, magturuan lang dyan. Sisira yan. Meron namang 3 taon na nakabinbin itong kongreso. Duda ko dyan sa 3 taon na mangyari dyan, sigurong giba itong kongreso. Daming mag-away dyan. Promise. Taga mag-away-away dyan. Magturuan yan kung sinong may kasalanan. Laliman ang investigasyon para mabungkal ng husto kung sino ang totoong umabuso sa mga naturang proyekto ng DPWH. Kami, nagkakilalanan kami dito. Maniwala ka sa akin, marami nang nalalaman yung mga tao dito na hindi lang natin tinatanong. Hindi ba? So, umpisahan natin. Diba? Sila, mismo silang mga congressman at representatives, alam nila kung sino yung mga kurakot dyan. Diba? Pero, hanggat hindi pinupush ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi rin sila kikilos, di ba? Nung sinabi na ni Bongbong Marcos sa SONA, saka pa sila kumilos, di ba? Ay, nako, itong gobyernong to. Palpak. Siguro sa ganun. Ngayon, kung hindi sila masaya sa ginawa namin dito sa Kongreso, feeling nila mas magaling sila para maghanap ng accountability dito, di sige. Pero wag nila kami pangunahan. Kaugnay nito, sisimulan na ng House Committee on Public Account ang preparasyon para sa investigasyon. Sa nakatakdang briefing ng komite, aalamin ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon ang... Isa pa itong si Ridon. Natanggal ito sa panahon ni Duterte. Ano kayang dahilan? I-research nyo. Estado ng 15 kontrata ng DPWH na ipinisinta kahapon ng Pangulo. Para sa agenda, Ayan, so nagkabukingan na. So, yan na nga ang sinasabi ko sa inyo. Ang Pangulong Bongbong Marcos, kapag saka makarealize siya na parang, kasi hindi naman yan kikilo si Bongbong Marcos kung hindi siya ang biniblame dito sa flood control projects. Alam naman natin na
napakinggan niya siguro ang mga hinanaing ng taong bayan na siya yung pinagbibintangan ngayon dito sa flood control projects, sa kanya pinaiimbestigahan. Kita mo na? Mahilig sa turo-turo ba? Instead na i-repair nyo na lang para, alam ko na ang mangyari 2026. Kung merong malakas na ulan, baha pa rin yan. Di yan maiwasan. Kasi itong 2025, gagamitin nila itong taon na ito para magturuan kung sinong may kasalanan. Eh di syempre, hindi pa rin mapapansin yung problema sa flood control kasi magturuan pa sila eh. Eto, panoorin natin itong si Senator Joel Villanueva kung gaano kaatat na atat itong itong Senate of the Philippines na imbestigahan itong korupsyon na ito. Ito, pasok, Sir Joel. Isang gusto rin po nating bigyan at tukuyin ngayong araw na ito ay yung ginawang bulgar ng ating Pangulo tungkol sa mga nais niyang maimbestigahan. Sir Joel, hindi po bulgar yan ha. Hindi niya bulgar. Kasi hindi naman niya tinanong siya noong reporter ng GMA, hindi siya makapagsabi kung sino. Hindi po bulgar ang ginawa niya. Nanunuro siya kung sino na naman ang masasangkot dito. Yan ang leader na umiiwas. Alam naman natin, ang pulot dulo nito, siya yung palpak dito, si Bongbong Marcos. Hindi ito magiging palpak kung siya po ay strict in his leadership. Paano? Hindi takot yung mga kongresista sa kanya. Di ayan, nangungurakot yung mga buhaya dyan. Hindi siya kinatakutan eh. And to say the least, yung top 15 contractors with the most flood control projects, siguro vindication at clarification ito ng mga pangyayari na naganap the past few weeks, I would say, especially in the light of the election of Senate presidency, dahil kami ni SP Chis na drag doon sa kung ano-anong chismis at fake news about flood control. I am hoping and praying doon sa mga bumatikos na hindi ko naman kailangan ang apology, pero sana i-follow up natin at siguruhin natin na itong mga contractors na mismong Pangulo ang nagbanggit ngayon managot sa batas at mapatunayan kung talagang may ginawa ba sila o hindi. 3 taon ko na po ito binibring up, if you would recall, in the hearing of Senator Bong Revilla 2023, 2024, at hanggang ngayon po binibring up natin. Tapos nababaligtad pa po tayo na ito daw ay napunta sa Bulacan, at pag napunta na sa Bulacan, may kalokohan na, at pag may kalokohan na, si Joel Villanueva, parang napakalayo po, no? Pero ngayon po, mas maganda na ang Pangulo na mismo na merong malawak at maraming intelligence reports, information ang nagbanggit nito. At I cannot speak for the other house, but as far as I'm concerned, dito sa Senado, wala akong kilalang senador na link dito sa any of the 15 contractors na binabanggit. Nasa house yan lahat. Ang mga buhaya. So, let's do the math. 1+1 lang po ito. Salamat. Sir, sa information nyo po, dun po sa 50 na binanggit ng presidente po kanina, may mga house members po na link doon sa mga kumpanya na yan, sa information po na dumadating sa inyo? Maliit lang ang mundo ng construction, and I think it's very easy to check. And para hindi din po kayo mahirapan, I have asked the SEC and the concerned government authorities na bigyan po kayo ng kopya. I hope I'll get it before the end of the day, noong pong GIS, yung General Information Sheet, pati po yung Articles of Incorporation. Makikita din po natin dyan, yung mga individuals concerned, madali na i-link kung sino-sino yung mga kasama po dyan. And
maganda po, marinig din po natin sila at malaman kung ano ba talaga yung nangyari dahil ilang taon na po natin ito na tinututukan itong 1 billion a day, 1.4 billion a day budget ng DPWH alone sa flood control alone. Sir, dapat ba Congress yung mag-investigate or dapat daw mag-create? Ayan, na-off yung audio. Na-off yung audio. Na-off yung audio. Na-off ang audio ninyo. Senado. Na-off yung audio ninyo. Yan. Sound check. Okay na po. Well, para po sa akin, mismo ang Pangulo sa kanyang State of the Nation address ay binanggit ito at we expect a lot more from the executive to look into this. At tayo naman dito sa Senado, that's our call as well. Yung ilang mga senators na nakausap natin sa lounge, sa sidelines, they are more than willing to push for the investigation. Yung mga kasama natin dito talagang mainit din sila na gusto nilang malaman talaga kung saan napunta itong flood control at sino yung mga involved dito. Sir, Sen, since tong review na to, sinabi specific doon sa administration ni sa President Bongbong. And simula nung 2020, isa pa lang naman yung nasa DPWH na nakaupo. Do you think this should also at least prompt Secretary Bonoan to step aside habang ginagawa yung investigation, ginagawa yung audit sa mga projects? Una, it's not for me to call whether he step aside or mag-resign, etc. because it's the call of the President. If the President feels na he still enjoys his trust and confidence, then there's nothing we can do about it. No? Ang sa akin lang, talagang importante na maging impartial yung investigation at maging mataas yung kredibilidad ng pag-imbestiga dito na talagang wala pong sasantuhin at talagang isa lang yung talagang bottom line, panagutin yung dapat managot. But at the same time, sana after mapanagot, yung mas matagal at mas lasting na call natin yung integrated flood control program dahil remember, Marlon, 3 years ago, we have been saying na hindi ito integrated, hindi ito, there's no concrete plan. Nabanggit ko nga yung word na patsi-patsi. Itong mga nakaraang bagyo. Paano ang Pangulong Marcos walang master plan sa lahat ng ito? Di ba? Kahit nga kung ano ang mangyari sa Pilipinas, wala siyang master plan. Kita natin yun. Talagang totoo na hindi siya integrated at these projects are somehow patsi-patsi. So, sir, confident kayo pagdating sa Senate walang involved sa anumang irregularities? Again, I can only speak for this House, not the other House. And as far as I'm concerned, as the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Sa House ang... Madali. Bibigyan ko na lang kayo ng mga papeles para mas magandang yun ang magsalita kesa po ako. Sir, speaking of flood, itong problema sa baha, si Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation, ang sabi niya, isusolve niya yung problema sa baha sa Metro Manila at zero cost to the government. Definitely a welcome development. And can you just imagine if there are 10 more RSAs in the country who would do that? Ang laking bagay po nun, no? Ang laking bagay po nun. But let me also point out na any efforts na gagawin dapat ng private sector connected doon sa main plan ng ating pamahalaan. May mga siguro ibang styles na gustong gawin. Siguro yun ang mas importante, no, ma-coordinate. And knowing RSA, boss RSA, talagang ano yan eh, laging
may basis yung kanyang binabanggit na solution, because the last time we talked to each other, I remember him talking about experts on flood control program, experts in dredging, experts in cleaning yung mga waterways. So yun, importante po yun. No? Yun lang yung caution ko sa ating pamahalaan, kasi baka mamaya may isang private entity na gustong gawin yung gusto niya pero hindi siya part nung master plan natin. So yun lang yung para sa akin. But again, we salute the statements made by San Miguel through Mr. Ramon Ang, and hoping na mas marami pang kagaya niya yung ano ba to? Tama yan, no? I hope meron pang mga mayayaman dyan, kagaya ng San Miguel Corporation. Sana si Ayala, yung ABS-CBN, mag-contribute kayo dito sa mga gastusin ng problema ng Pilipinas para naman i-appreciate kayo kagaya nitong si Ramon Ang. Hindi yung puros kayo pakyut dyan sa mga artista ninyo. Ay, nako. Volunteer to help out, and I'm sure malaking tulong yon. And if it happens, you could just imagine during budget deliberation, we can already slash portions of the budget of some of these departments, and we can place it to other items na mas mapapakinabangan. So mga katipid ang government? Malaking matipid ang gobyerno. So sir, hindi ba ito sampal sa concern? Kung malaki ang matipid, malaki rin ang maibulsa. Sana wag naman. Government agency na ang tagal nila hindi na-resolve yung problema sa baha. Tapos ito, private sector na lang yung action. Lagi ko naman sinasabi, the past 3 years na palpak talaga yung flood control program natin. Siya sabi una, di ba? I think all of you were here when I said it 3 years ago, and I hope and pray na this time around meron na talagang mangyayari. And I salute the President for talagang opening this up and seriously looking forward to addressing the problem head on. Thank you. Okay na? Sir, yung sa committee chairmanship, si Senator Padilla po ba? Is he going to be head of ethics, or what is the latest there? Ang latest, we've been talking about it, especially in the light of the statements made by the minority leader, if I'm not mistaken, that he is entertaining the idea of supporting charter change. So, in fairness to Senator Robin, he is open. Okay, so he is talking about other issues, no, na si Robin ay mag-handle sa ethics, no. So ayan na nga, no. I hope na itong Senado ay tutulungan itong panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na totohanin ang reklamong ito, na dahil napahiya siya sa ipinagmamayabang niyang flood control projects, ay ngayon na ang tamang panahon na alamin natin kung sino ang may kagagawan dito, na nagsasuffer ang taong bayan dito sa baha na ito. Okay? So I hope lang. So kayo na nakita nyo, napakinggan man ninyo, anong masasabi niyo dito? Mag-comment, mag-react po kayo. Okay? Ano ang magiging suggestion nyo sa gobyernong ito sa gagawin nilang investigation? Ano ba? Anong gagawin sa mga sangkot dito? Ikukulong lang ba? O ano? Firing squad? Wag naman. Pero dapat seryoso tayo, di ba? Kasi bilyones po ang pinag-usapan natin. Hindi ito millions na kagaya ng ibinibintang nila kay BP Sara. Okay? So mag-comment, mag-react, usap-usap tayo sa comment section. Ay, sa mga ngayon lang na nanood dito sa ating vlog, no?
paki-subscribe naman po, no? Itong ating channel para updated kayo lagi sa ating mga balita. And to tell you, dito sa YouTube, libre lang po ang mag-subscribe dito. Okay? So subscribe na, libre naman eh. At don't forget, i-like at saka i-share para marami po ang makaalam dito sa mga pangyayari ngayon sa ating gobyerno. Lahat tayo makialam at aware tayo na ganito na po kalawak ang korupsyon sa Pilipinas at dapat natin yang bantayan. Okay? So, importante na i-share itong video na ito. I-like, i-share. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.